Good morning. Ito po ang pangalawang pitas namin itong upo. Ngayon ay 47 days. So ang unang pitas namin ay nung eksaktong 45 days mula ng itanim. At nakapitas kami ng 60 piraso. So ngayon yung pangalawang pitas. Ayan, medyo maigsi pa. Ito medyo maigsi pa. Pero pag lipas ng ilang araw o yung mga susunod na bugso nito, mas mahaba. Ayan, kung papansinin po natin, madalang ang aming tanim. Ayan. At sa mga susunod na video, ipaliliwanag natin kung bakit ganito lang kadalang yung aming tanim. Ito makikita ninyo, meron siyang mga tanim dito sa ibaba. Ang distansya ng aming tanim ay 5 meters yung kanyang tudling. Yan, mula rito sa pinipitasan na yan hanggang dito sa kabilang tudling. Yan, 5 meters. At ang tanim namin sa bawat tudling ay yan, makikita natin madalang. Dito lang sa bawat poste. Yan. Ito po yung ginagawa namin sa upo para tipid na sa string na pagapangan. Dito lang mismo, isang string lang siya at makakaahon na siya dito sa ibabaw. At para maging maganda ang presyo ng ating upo, kinakailangan talagang makinis siya. Yan. Kaya dapat alagarin sa insecticide. Kahit minsan sa isang linggong spray. So mas maganda kung mas bata pa lang, alaga na sa spray para pag namumunga, paminsan-minsan na lang ang spray. Yan. Pero dahil kaya po isang dahilan kaya makinis ito ay dahil medyo bata pa. Normal naman sa upo na kapag nagkakaedad, yung bunga niya medyo nagkakaroon na ng patsi-patsi. Habang tumatanda, medyo hindi na maganda ang balat. Pero pag bago, ganito talaga yung balat niya. Yan, makinis na makinis. So kung pumitas kami ng upo ay tuwing ikalawang araw. Pero kung dumadagsa, para makontrol ang pagbugso sa market, ginagawa naming araw-araw. So sa ngayon konti pa ang bunga. Tulad ng sabi ko, ito yung pangalawa pa lang, kaya pwede pa nating makalawa ang pitas. Yan, kinakalat na agad namin yung crates para dito na ibabagsak yung napipitas para hindi na pinupulot. Dati binababa lang namin dito sa plastic at saka may isang tagapulot. Pero ito na isip namin na mas mabilis kung nakalagay agad sa crates para papasanin na lang. Itong upo ay isa sa madaling alagaan. Hindi siya maselan pagdating sa mga insecticide at madali siyang i-harvest o pitasin. Kailangan lamang matibay yung ating balag. So isa rin ito sa matipid ang binhi, mura lang. At dahil madalang naman ang tanim, talagang makatitipid ka sa binhi. Yun nga lang, kailangang matibay itong mga serga, itong tulos, yan yung mga poste sa gitna. At syempre yung kinakapitan ng mga baging, kinakailangang matatag din. Ayan, may alambre at may matibay na string. Siguruhin lamang natin na matibay itong mga serga para wag bumuwal kung maraming bunga, lalo na ngayon na tagulan at posibleng dumaan ng mga bagyo.
Ayan, importante na chine-check lagi itong serga. Ang variety nga pala na ito ay ang Mayumi ng Iswe Seed. Hanggang sa ngayon ito pa rin yung the best pagdating sa upo. Kasi yung kanyang size ay kasarapan para sa isang luto. At sa ganda ng bunga, sa korte, yan, eh talagang number 1. Ayan, mapapansin nyo, namumunga na siya pero napaka luwang pa ng bakante niya. Yan. Yan po ang ipaliliwanag natin sa susunod na video, kaya abangan lamang po natin. Yan. Yan, maliwanag na maliwanag pa at halos ang araw ay nakakapasok pa rito sa ilalim. Pagkatapos pitasin ay pinupunasan namin ng basahan. Ayan, para kung nabasa man ng ulan o may konting dumi ay mawala. Para maganda pag ibinandol. Okay, pansamantala hanggang dito na lamang po at wala kaming gaanong makatulong dito sa pagpitas. Kinakailangan nating tumulong para mayari ito.